magiging saksi. Nabalot ng itim na usok ang bahagi ito ng Pulang Lupa 1 sa Las Piñas City kanina umaga. Sumiklab kasi ang sunog sa residential area na umabot sa ikalawang alarma. Damay ang halos 40 bahay. Apektado nito ang 74 na pamilya, mahigit 100 individual. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Mga kapuso, bago sa saksi, pinatitigil muna ni US President Donald Trump sa loob ng 5 araw ang unumang military strike laban sa mga power plant at iba pang infrastruktura ng Iran para sa enerhiya. Sa isang post ni Trump sa social media, sinabing nagkaroon siya ng maganda at produktibong pakikipag-usap sa Iran para maresolba ang sigalot sa gitnang silangan. At base sa tono ng kanilang usapan, inutusan ni Trump ang kanilang Department of War na ipagpaliban ang mga military strike depende sa magiging resulta ng kasalukuyang pag-uusap. Walang sinabi si Trump kung kanino siya nakipag-usap sa Iran. Bago ito, nagbanta si Trump na wawasakin ang mga power plant ng Iran kung hindi bubuksan ng Iran ang Strait of Hormuz sa loob ng 48 oras. Bukas, alas 8 ng umaga, oras sa Pilipinas, ang naunang deadline ni Trump kung natuloy ang ultimatum. At bilang tugon, nagbabala ang Iran na atikihin ang mga power plant ng Israel at ang mga nagsusupply sa mga base militar ng Amerika sa Gulf region. Kaugnay naman sa bagong pahayag ni Trump sa ulat ng Fars News Agency ng Iran, wala raw direktang komunikasyon ng Iran sa Amerika. Nag-hire ng reklamo ang isang siklista laban sa rider na nakaalitan niya sa kalsada sa Rizal. Tinumbok ng rider ang siklista kaya sumemplang ito at nabangga pa ng tricycle. Ang nahulikan na insidente, ating saksihan. Ika-ika maglakad, may mga pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan at sugatan ang liig. Ganyan ang kalagayan ng siklistang si Juan Miguel Simon matapos tumbukin ng rider na kanya umanong nakaalitan sa Cainta, Rizal. Ang insidenteng nangyari pasado alas 7 ng umaga kahapon, nakuna ng dashcam. Kita sa video ang pagtatalo ng siklista at rider. Nagkatitigan sila hanggang sa tumbukin ng rider ang siklista. Sumemplang si Juan Miguel at nabangga ng tricycle sa kabilang lane. Dito na rin daw siya nawala ng malay. Bali dito, meron pong sugat na wakwak tsaka dito sa right. Yung bukol dito, tapos sa parang eto po, sobrang magang-maga itong leeg ko dahil hindi ko talaga siya may igalaw ng maayos. Tapos yung buong katawan? Yes po, puro sugat. Like this. Etong shoulder ko is magang-maga. Kwento niya, ilang beses daw siyang binusinahan ng rider. May isang rider na panay ang busina sa akin in the bike lane. Bali, ang ginawa ko po, dahil nakakailang busina na siya lumipat ako ng lane. Bali, pumunta ako sa left side ng road para umalis sa bike lane. Then after nun, na paglagpas niya sa akin, nakatingin siya ng masama. Dahil sa pangyayari, kinuha niya ang kanyang cellphone at kinunan ng litrato ang rider. Ang sabi niya sa akin, bakit mo ako binibidyoan? Then ang sinagot ko naman po, hindi ko siya binibidyoan dahil nagkaano lang ako, nagpa-photo lang ako. Yung nagising na ako, doon ko na lang yung ang dami ng tao, hindi po ako makahinga ng maayos. Yung leeg ko, kasi hindi ko talaga magalaw eh. Kanina naghain na ng reklamo sa Cainta Police ang siklista laban sa rider. Makikipag-ugnayan na raw sila sa LTO para matukoy ang pagkakakilanlan ng rider. Kasi para hindi na po panggayaan or hindi na po siya makagawa ng iba pang aksidente, hindi lang po sa akin, sa ibang tao na sa kalsada. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kayang, inyong saksi. Simula na po ng diskwento sa toll ng mga expressway dahil sa magkakasunod na mega oil price hike. Ngayon din pong unang araw ng 50% diskwento sa pasahe ng MRT3 at LRT2. Hanggang kailan nga ba yan tatagal? Ating saksihan! Sa MRT3 at LRT2, may 50% na diskwento sa pamasahe simula ngayong araw. Malaking bagay para sa mga commuter. From Novaliches to Pasay, 2 araw kulang ang full tank niya. So ngayon, nag-MRT na kayo? Ang laki ng ginhawa, ang laki ng dagdag sa pang-araw-araw na budget ko sa transportation. Nakadepende raw sa Pangulo kung hanggang kailan ang diskwento. Mag-aantay tayo ng abiso sa Presidente kung hanggang kailan ito.
Ang mawawalang kita ng MRT, pupunan ng subsidiya mula sa kaban ng bayan. Sasaluhin din ng gobyerno ang mawawalang kita ng LRT2 na tinatayang aabot sa 35 million pesos kada buwan. Malaking bagay sa amin yung tipid na yon. For me, it's a good thing po since nagtaas na po talaga yung presyo ng gas. Paglilinaw pa ng Light Rail Transit Authority o LRTA na nangangasiwa ng LRT2. Wala silang kailangang ipakita. Pero yung nalilinawin ko, yung naka 50% na ngayon, like yung mga estudyante, senior citizen, PWDs, 50% na sila, so wala nang further discount yon. Wala pang anunsyo kung magkakaroon din ng katulad na diskwento sa LRT1 na pinatatakbo ng isang pribadong kumpanya. Sa kabila ng pagtaas ng presyo ng langis, inaasahan pa rin ang pagdagsa ng mga uuwi sa probinsya para sa nalalapit na Semana Santa. Pero hindi raw ganoon kadami gaya ng mga nakaraang taon. Maaaring bumaba po yung total volume po natin pero sa tingin po namin makakaranas pa rin po tayo ng pag-congest during yung rush hours at saka yung mga days na nakikita natin, lalong-lalo na po yung uwian po sa Miyerkules Santo ng hapon hanggang gabi at ganun din po yung sa Huwebes ng umaga. Naghahanda na ang pamuno ng North Luzon Expressway o NLEX. Simula March 27 ay ipatitigil muna ang mga construction at road improvements doon para gumaan naman ang pasani ng mga motorista. Ipapatupad na ang toll discount sa mga expressway ngayong araw. Ang Metro Pacific Tollways Corporation magkakaroon ng kabiyahe rebate program kung saan babalik sa dating rate ang kanilang toll rate. Makikinabang dito ang mga Class 2 public utility buses, modernized jeepneys at Class 3 vehicles na daraan sa NLEX, ECTEX at Cavitex. Ibababa ulit yung toll rate to the level po ng bago kami mag-increase this year. So that's about for NLEX is from 12 pesos to 72 pesos depending on yung entry at saka yung class ng sasakyan. Nagsimula na rin ang rebate program ng operator ng SLEX at Star Tollway. Balik sa lumang rate ang mga sakyang sakop ng programa tulad ng mga public utility jeeps at UV Express, public utility buses at modern jeepney at mga cargo trucks at trailers. Ayon sa Department of Transportation, magkakaroon din ng discounted toll rates sa Manila-Cavite Toll Expressway, R1 Expressway Extension at Muntinlupa-Cavite Expressway. Malaki raw ang pasasalamat ng DOTR sa mga toll operator dahil malaking tulong ito para sa mga PUV drivers na hirap na dahil sa mahal ng langis. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Arestado ang 2 lalaking sangkot umano sa basag kotse sa Plaridel, Bulacan. Kita sa CCTV ang paglapit nila sa isang SUV. Sandali silang nanatili roon at umalis kalaunan. Tinangay pa nila ang ilang personal na gamit sa loob ng SUV pati cash. Nadakip ang mga suspect sa bayan ng Giginto at nabawi rin ang mga ninakaw nilang gamit. Ayon sa pulisya, nagsisisi ang mga suspect at sinabing nagawa lang nila ito dahil sa kahirapan. Pero itinanggi nilang matagal na sila sa ganitong hanap buhay. Ngayong tag-init na, muling nagpaalala ang DOH sa publiko laban sa heat stroke. Saksi si Mark Salazar. Goodbye na muna sa mga damit na panlamig. Idineklara na kasi ng Pag-asa ang pagsisimula ng tag-init. Sa Abril ang peak o ang pinakamainit na panahon na tatagal hanggang Mayo. Ano yung ating inaasahang temperatura para sa Kalakhang, Maynila sa buwan ng Abril at Mayo. Sa April 2026, yung ating forecast ranges for maximum temperature are 35 to 39 degrees Celsius sa buwan ng Abril. At sa buwan ng Mayo ay 35.5 up to 37.6 degrees Celsius. Samantalang sa minimum temperature natin sa Kalakhang, Maynila ay posible makaranas ng 20.8 degrees Celsius hanggang 25.9 degrees Celsius at sa buwan ng Mayo 22.1 degrees Celsius hanggang 26.6 degrees Celsius. Mas matinding araw ang mararamdamang init sa Hilagang Luzon. Inaasahan natin sa Northern Luzon, posibleng umabot ito ng 40.5 degrees Celsius at ganoon din sa Mayo na posibleng sumobra o lumabis sa 40 degrees Celsius. Ngayong tag-init, muling pinag-iingat ang publiko kontra heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Ayon sa isang cardiologist,
Dapat mag-ingat ang mga may iniindang kondisyon gaya ng sakit sa puso, sakit sa kidney o bato, may history ng stroke at iba pang kondisyong medikal. Gayon din ang mga maliliit na bata at mga nakatatanda. Yung mga pediatric, yung hindi kayang uminom on their own, like mga less than 3 years old, yung very elderly, lalo na yung may mga dementia, hindi rin nila masyadong nare-recognize yung dehydration. Kung sakaling makaranas daw ng heat cramps o heat exhaustion, Ang unang gagawin, uminom ng tubig. Baka yung damit, sobrang kapal ng damit na suot, magtanggal ng mga excess clothings. Pwede rin pong maglagay ng mga ice packs sa kilikili, sa singit, dito sa may bandang leeg para mawala yung exhaustion. mas malala naman daw ang heat stroke na ang unang sintomas ay ang matinding pagkauhaw. So, other symptoms ay pulang-pula, parang flushed yung skin mo. Yung balat, sobrang init. Pag dehydrated, parang pag pininch mo yung skin mo, hindi agad bumabalik. Tapos, yung labi, tuyong-tuyo. Yung dila, tuyot na tuyo. May mga tao raw na nagkakaroon ng seizure o nagkukumbulsyon at nawawala ng malay. Mahalaga raw na huwag silang paiinumin agad ng tubig. Kung tulog or talagang nagpumbulsyon, wag i-attempt na painumin kasi baka mabulunan. Yung next na pwedeng gawin, ganun din po, tanggalin yung excessive clothing or maglagay ng basang mga towel, ice packs, ganun din. Sa singit, sa kilikili, kaya sa leeg. Para naman sa mga nagko-commute, Kasi ang goal natin mapababa yung core temperature. Halimbawa, nasa commute or nasa travel, make sure na well ventilated. Kung hindi man aircon yung sinakyan mo, buksan ang bintana. ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Hindi lang po mga jeepney driver, kundi pati iba pang mga driver ng PUV ang lalahok sa panibagong transport strike na ikinakasa sa Huwebes at Biyernes. Ang isa pang transport group, posibleng sa Miyerkules pa lang, magtigil pasada na. Saksi, si Ian Cruz. Tulad ng diesel, sasampa na rin sa 100 piso ang kada litro ng gasolina sa ilang gasolinahan dahil sa ikatlong round ng mega oil price hike na ipatutupad bukas. Sa gitna ng walang prenong taas presyo, nagsagawa ng transport holiday ang Alliance of Concerned Transport Organizations o ACTO at iba pang transport groups sa iba't ibang panig ng bansa ngayong araw. Kailangan po makarating po sa ating presidente ang aming hinaing kasi hindi pa po kami nakakausap ng ating presidente, yung transport sectors. Yung kailangan po natin dito yung concrete solution ng ating presidente Marcos. Kabilang sa hiling nila ang moratorium sa paniningil sa utang nila para sa mga binili nilang modern jeepneys. Sana po may 3 months po kami makuha dito or 6 months. May ikinakasaring transport strike sa Huwebes at Biyernes ang bagong buong alyansa ng transport sector na No to Oil Price Hike Coalition. Bukod sa mga tsuper ng jeepney, lalahok din ng driver ng UV Express, bus, TNVS, motorcycle taxi drivers, tricycle at delivery services. Hiling nila na tanggalin na ang mga buwis sa langis, rollback sa presyo nito, pagbasura sa oil deregulation law at taas pamasahe. Hindi ho natin makita yung response ng gobyerno dahil nga yung response nga binawi na yung gagapiso eh. Magmo-motorcade po at mag-unity ride yung ating mga kapatid na riders sa kalsada para ipahayag yung kanyang disgusto. Hindi po pwedeng sabihin na itiniming ito dahil itinulak po ito ng pagiging pabaya ng gobyerno natin. Baka mauna na nga raw sa tigil pasada ang grupong Manibela. Baka sa Miyerkules pa lang, umpisahan na namin. Ngayong araw, marami na ang tumigil sa amin dahil hindi na talaga kayang bumiyahe. Una nang sinabi ng palasyo na ginagawa ng gobyerno ang lahat para ibsan ang epekto ng giyera sa Middle East. Wala naman tayong dina-downplay. Ito po kasi yung totoong sitwasyon. Nagsusumika po ang pamahalaan sa utos ng Pangulo na dapat hindi magkulang ang supply ng produktong petrolyo. Nakatakda namang makipag-usap ang mga operator ng bus kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa Mega Manila Consortium Corporation, binawasan na ng mga operator ang mga bumabiyahing bus sa EDSA busway. Nagbabawas po ng mga buses para yung aming losses magbawasan ng konti. Kung i-maximize namin yung aming trip, baka binayaran lang po namin yung diesel consumption ng aming mga buses.
For every operator, magbawas ng 2, 3. Ganun lang naman po para medyo hindi naman po ganun ng effect. Tomorrow, may meeting po kami sa Presidente, lahat po ng bases. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Panibagong all-time low ang palitan ng piso kontra dolyar ngayong araw. Sa gitna po yan ng sigalot, sa gitnang silangan na ngayon nasa ika-4 ng linggo. Saksi si Maki Pulido. Dumagundong ang malakas na pagsabog sa tulay na ito sa southern Lebanon dahil sa airstrike ng Israel. Iniutos sa Israeli military na wasakin ang mga tulay sa Litani River sa Lebanon bilang bahagi ng operasyon laban sa grupong Hezbollah na kaalyado ng Iran. Patuloy ang palitan ng airstrike ng Israel at Iran na ngayon nasa ika-4 na linggo na. Sa gitna nito, lalo pang bumulusok ang halaga ng piso kontra dolyar. Nagsara ang palitan sa panibagong record low na 60 pesos and 30 centavos kada dolyar. Paliwanag ng isang ekonomista, resulta ito ng patuloy na pressure sa Philippine peso dahil malaki ang demand sa US dollars na pambili ng nagmamahal na petrolyo sa world market. Palagay ko hindi na yan bababa pa sa katulad ng dati na nasa 57, 58. Malaki ang demand natin sa dolyar kasi kailangan natin bumili ng petrolyo sa mas mataas na presyo. Mula nang sumiklab ang gulo sa Middle East, bumaba na ang Philippine Stock Exchange ng mahigit 500 points. It's a natural reaction to uncertainty, right? With what prices in the commodities market are also showing. So maybe it's really a knee-jerk reaction. It's not driven by fundamentals, right? It's driven by the reaction, knee-jerk, of a lot of the investors. So as long as we're good in terms of the macro fundamentals, no? Ayon sa financial analyst na si Jonathan Ravelas, ang pagbenta ng stocks kung may masamang pangyayari, walang epekto sa kita ng mismong kumpanya. Mas aalalahanin daw ng mga negosyo, halimbawa, ang pagmahal ng transportasyon at kuryente na epekto ng giyera sa ekonomiya. Walang effect sa kanila yon. Kumbaga, yung pera na yung nilist nila, ang ginagamit na yan ng kumpanya. Nakuha na nila yung pera na yan. Yung binibenta lang is the ownership na merong. Pero mga foreign investor na may balak mamuhunan ng negosyo sa bansa, maaaring ipagpaliban muna ito o kaya umatras kung tumagal pa ang gulo, ayon sa isang ekonomista. Maaari ring umatras ang mga foreign investor na kasalukuyan ng namumuhunan sa bansa pero hindi raw ito agaran. Ang mga foreign investors ay mag-iisip din paano yung magiging cost of production nila dito sa Pilipinas. Ang unang-unang titingnan nila dyan is yung kanilang gastos sa utilities. Tataas ba ang singil sa kuryente? Tataas ba ang singil sa tubig? Gaano kataas ang aabuti ng pagtaas ng presyo ng petrolyo? Mandato ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang pag-stabilize ng halaga ng piso at kontrolin ang inflation o bilis ng pagmahal ng presyo ng bilihin sa pamamagitan ng pag-issue ng mga pulisiya. Inaabangan ang desisyon ng Monetary Board na sa April 23 pa ang nakatakdang pulong. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mahigit 400 gasolinahan na ang nagsara sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Batay po yan sa monitoring ng PNP. At para naman matiyak ang supply ng langis, pinayagan muna ng DOE ang pag-import ng mas murang klase ng petrolyo, bagamat mas nakapagdudulot ito ng polusyon. Saksi si Mav Gonzalez. Sa gitna ng giyera sa Middle East, siniguro ni Pangulong Bongbong Marcos na may sapat na supply ng langis sa bansa. Ayon sa Department of Energy, may supply pa tayo ng langis hanggang Abril. May required sila na 15 days, pero ang capacity nila siguro 40, ano? And that's the only, so they have to replenish every 40 days, let's say. So we have more than enough time to order the next batch. Para masiguro ang supply ng langis sa bansa, pansamantalang pinayagan ng DOE ang pag-import ng Euro 2 petroleum products. Pero ang pwede lang gumamit nito ay yung mga sasakyang gawa noong 2015 o mas luma pa. Mga traditional jeepney, power plants, generators at marine at shipping industry. Mas mura pero mas mataas ang emission ng Euro 2 kumpara sa Euro 4 na standard ngayon sa Pilipinas. Mataas ang sulfur content ng Euro 2 kaysa sa Euro 4.
Ang mas mataas na sulfur content, mas nakakadumi at nakakasira ng makina. Mas nakakapagdulot din ito ng polusyon. Pero dahil sa anilay extraordinary circumstances sa Middle East na nakaaapekto sa petroleum markets, kinakailangan magpatupad ng temporary regulatory measures para masiguro ang sapat na supply at magkaroon ng access sa mas maraming uri ng produktong petrolyo. Pero sa tingin ng energy expert na si Attorney Noel Baga, bagaman makakatulong ito sa supply ng langis, hindi ito sapat, lalo't patuloy pa ring sumisirit ang presyo ng produktong petrolyo. Very helpful ito sa oil industry natin para mas may leeway ang ating oil companies na mag-import ng oil. Even though dirtier oil siya, pero para may leeway siya na mas marami siyang ma-import para sa energy security. Ngunit hindi sapat ito para i-address ang oil crisis. Ayon sa Center for Energy Research and Policy o CERP, nasa 60 araw ang reserba ng langis ng Pilipinas, higit na mas mababa sa reserba ng ibang bansa sa Asia. Tulad ng Japan na 250 days ang reserba ng langis. Mungkahi ng CERP, dapat magkaroon ng Strategic Petroleum Reserve ang Pilipinas, tulad noong 1970s hanggang 1980s na pinapatakbo ng Philippine National Oil Company. Mas maganda raw kung nasa pang-isang taon ang reserba. Napaka-thin margin lang nung 60 days. Mas mabuti talaga kung meron tayong Strategic Petroleum Reserve na i-establish yung gobyerno para meron tayong mas pangmatagalan na supply ng langis. It will be established by the government at kung may oil crisis, pwedeng ibenta ng gobyerno yung langis na ito at subsidized prices sa mababang halaga sa taong bayan. Si Senador Chis Escudero naghain na ng panukalang batas na layong magtayo ng sariling crude oil tank storage facility ang gobyerno para maging panangga sakaling magkaroon ng geopolitical crisis, magkaproblema sa supply o magkaroon ng biglang pagtaas ng presyo. Sa ilalim ng panukala, kayang mag-imbak ng pasilidad ng supply na pang 90 hanggang 180 days na pangangailangan ng buong bansa. Sa gitna naman ng pagtaas ng presyo ng langis sa bansa, lumabas sa monitoring ng PNP sa mahigit 14,000 gas stations na mahigit 400 gas stations na ang nagsara. Dinirekta na po natin ito sa Department of Energy para sila po ang mag-determine kung ang naturang pagsasara ng 403 may kaugnayan sa possible hoarding na nasabi mga gas stations. Sabi ng PNP, may 2 kaso ng naisampa, hoarding at profiteering sa magkahiwalay na lugar sa Eastern Samar. Ayon sa PNP, nagmo-monitor sila bilang bahagi ng kanilang paghahanda kung magkaaberya sakaling magka-oil crisis. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Gumagawa na po ng hakbang ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center para maipagbawal sa lalong madaling panahon ang online game na Roblox. Sa gitna po yan ng maulat na nagiging daan ito para ma-recruit ang mga kabataan para sa karahasan. Saksi, si Emil Sumangi. I will burn down my school. Ito raw ang nakababahalang social media post ng grade 6 student na itatago namin sa pangalang Tony. Isa si Tony sa 7 estudyanteng nailigtas ng PNP Anti-Cybercrime Group kamakailan na na-recruit umano online para maglunsad ng tinatawag na nihilistic violent extremism o labis na karakasan. Meron silang pinapanood na website. Ang pinag-uusapan ay find out how to die. Ayon sa investigasyon ng PNP ACG, ang mga estudyanteng nailigtas naglalaro lahat ng online game na Roblox. At dito raw sila ginagapang ng ilang pinaniniwalaang mga dayuhan para hikayating maggasik ng gulo. Sa ngayon po, sir, hindi pa namin matukoy kung ito po ay connected po sa mga terror groups. Though, ongoing pa po ang ating investigation regarding that matter. Ang Roblox ay isang tanyag na online gaming platform na sinasabing Ultimate Virtual Universe. Maaaring maglaro o gumawa ng mga 3D interactive games gaya ng role-playing at mga simulation. Dati nang may mga nagayag ng pangamba dahil posibleng ma-expose, lalo na ang mga kabataan sa mga nananamantala. Maaari kasing mag-usap-usap ang mga naglalaro nasaan man sila sa mundo. At ganito na-recruit ang mga estudyanteng nasagip ng PNP. Ito ang ilan sa mga ebidensyang na-recover ng pulisya na gagamitin umano ng mga estudyante sa pinaplanong pag-atake. Bukod sa mga tactical gloves at mga insignia na gamit ng nooy death squad ng Nazi leader na si Hitler,
Nakabili na rin umano ang mga estudyante ng mga tactical vest at helmet. May larawan pa ng automatic rifle. May mga sinasend silang mga videos about sa mga school shooting, paano gumawa ng mga handguns. Ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center gumagawa na raw ng hakbang para iban sa lalong madaling panahon ang roadblocks. Porsigido kami na kapag hindi inayos na roadblocks, hindi sila nakipag-usap. At kung makipag-usap man sila, hindi nila ayusin yung mga safety mechanisms para hindi makapag-abuso sa mga kabataan natin, hindi ma-impluwensyahan na masama yung kabataan natin. Talagang porsigido kaming i-block at iban itong gaming platform ng roadblocks dito sa ating bansa. Yung Holy Week break natin, magkaroon tayo ng banning na doon sa roadblocks because we want to ensure that yung mga habang naka-weekend yung mga kabataan natin, hindi sila may expose sa mga banta. Sunod-sunod na pagpupulong din nila ang kanilang gagawin ngayong linggo kasama ang mga telecommunication companies, application stores at mga solution partner para matuldukan ang iba pang mga masasamang dulot ng roadblocks na kanilang namomonitor sa Threat Monitoring Center ng CICC. Sa isang pakayag, inatasan ni PNP Chief General Melencio Nartates Jr. ang Anti-Cybercrime Group na paigtingin ang pagbabantay sa mga gaming at iba pang application online. Hinihinga namin ng panig ang Roblox Corporation na developer ng game. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyong saksi. Bukas na po magsisimula ang pamamahagi ng 5,000 pisong ayuda para sa mga TNVS driver. May 14 na Transportation Network Company o TNC provider na kabilang sa ayuda, pero nilinaw ng LTFRB na hindi kasama rito ang mga motorcycle taxi at delivery rider. Alas 7 ng umaga magsisimula ang pamamahagi ng ayuda. Kailangan lang dalhin ng mga benepisyaryo ang orihinal at isang kopya ng kanilang driver's license. Nagsampa ng reklamong cyber libel si dating Senator Antonio Trillanes IV laban sa 18 nagpakilalang dating sundalo na nag-aakusa sa kanya. Ay kay Trillanes, nakahanda siyang maghain ng reklamo sa kada panayam na magsasabi sila ng mga anyay kasinungalingan laban sa kanya. Inireklamo rin ng cyber libel ni Trillanes ang mga host ng SMNI dahil sa umano'y pagpapalaganap ng mga mapanirang pahayag. Hinihingan po namin na pahayag ang mga inireklamo ni Trillanes. Pumapag-ibig ang kapuso star of the new gen na si Jillian Ward. Bagong kanta po yan ni Jillian na kinanta niya sa All Out Sundays. Nakipag-collab daw siya sa mga composer at tumulong sa pagsusulat ng lyrics para maging mas personal ito. At nang tanungin kung pumapag-ibig na rin ba si Jillian? Magsisinungaling ako pag sinabi kong hindi. Marami po ang naantig sa isang kasal sa Marilao, Bulacan. Inilaban po ng stroke survivor na si Irish Pepito ang paglalakad papuntang altar sa kabila ng kanyang kondisyon. Renewal of vows pala nila ito. Para sa kanila ika-25 taong anibersaryo. Ayon sa wedding host na nag-upload ng video, siniguro talaga ng bride na magiging maayos at maganda ang kasal. Hindi raw kasi maganda ang panahon ng kanilang unang kasal. Bumuhos naman ang paghanga at pagpati sa mag-asawa. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipinas. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.